Assalatu wassalam ala ashrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in namabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid Islam, insyaallah nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pagluwag sa batas ng Islam. Ang ibig sabihin po mga kapatid Islam ay tasahul. Ito ay isa sa mga pinakamasamang gawain ng isang Muslim na paluluwagin niya ang batas ng Islam. Ngayon, sa panahon natin mga kapatid, karamihan sa mga kamusliman, binabaliwala po nila ang batas ng Islam. Ang batas ng Islam ay ginawa na po yung ganap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron na pong mga pamantayan. Opo, napakaluwag ng Islam. Pero kung gagawin mo pang mas maluwag, luluwagin mo talaga, subhanallah. Parang ginigiba mo na talaga ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus naglalaro ka sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo pwede paglaruan ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, baka makalabas ka po sa kanyang mga katuruan. Magiging mapagtakwil. Lalo na ang mga karapatan ng iba mga kapatid. Lalo na sa mga tao, subhanallah. Maapakan mo talaga ang karapatan pantao ng ibang tao. Kaya sa pagpapabaya mga kapatid o sa pagpapaliban, kasali po ito sa tinatawag nating pagluluwag sa batas ng Islam. O kung sa Arabic pa, tasahul. Tasahul. Kaya tingnan nyo ang ginagawa ng iba. Kapag nagiging yumaman na, lumaki na masyado kanilang negosyo, hindi nila iniisip ang kapakanan ng kanilang mga manggagawa, subhanallah. O kaya sa mga kamag-anak nila, hindi na sila makapagbigay ng panustos, lalo na sa magulang, sa mga anak, o ano pa dyan mga responsibilidad. Kaya ang Islam mga kapatid, hindi mo dapat dagdagan o hindi mo dapat bawasan. Ito po ang ating paniniwala. Kaya ang ang pagsasabatas ng hindi batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, ka talaga, mapasok ka talaga sa magpagtakwil. O kaya pinili mo ito dahil sa iyong pagnanasa kahit hindi naman batas ng Allah, mapasok ka po sa isang tao makasalanan, fasikun. Kaya mag-ingat mga kapatid. Kaya ang pagpapaluwag mga kapatid, pagluluwag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napaka-alarming po ito. Katulad na lang sa pangalunya. Utos ng Allah, pinagbawalan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pangalunya. Kaya sabi niya sa Quran, la taqrabuz zina, huwag niyong lapitan ang pangalunya. Kung ikaw ay lagi mong pinapaluwagan ng Islam, lagi mo sabihin na pwede yan, walang problema yan, subhanallah, makapunta ka talaga sa pinakamalapit na bakod ng pangalunya. O kaya sa pag-iinom ng alak, kaya sa pag-iinom ng alak, mayroon talagang 10 kinamumuhian si Allah subhanahu wa ta'ala dyan. Ang taga-timpla, nagpapatimpla, anong dumadala, nagbebenta, nagtagay, nagbenta, ano pa dyan, basta 10 lahat mga kapatid. Panghuli dala ang umiinom ng alak. Kung sobrang maluwag ka, kahit alam mong batas, pero napakaluwag mo, hindi ka medyo mahigpit sa iyong pananampalataya, makakuha ka talaga ng puot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos makainom ka pa ng alak, auzubillah. Kasi so example na lang, sobrang pakisama mo sa mga hindi Muslim. Subhanallah, dahil sa sobrang luwag mo, hanggang alukin ka ng alak, makakainom ka talaga. Kasi patibong lahat po ito ng Satanas.
Kaya mag-ingat talaga bilang Muslim, mga kapatid. Kaya ang sobrang maluwag ka sa relihiyong Islam, mahina po ang kapit mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na mahina ang kapit mo sa ating relihiyong Islam, sa ating paniniwala. Minsan nga, mawawalan ka talaga ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag ikaw pinapaluwagan mo hanggang lumabas ka sa katuruan, ay napaka-alarming talaga ito sa mga bawat isa. Katulad na lang example, hindi ka nagpapahalaga sa sahod ng iba. Alam mo naman mga kapatid, mayroong hadith si Prophet Muhammad sallam. Sabi ni Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu thalathun ana khasmuhum yawmal qiyamah. Rajulun a'tabi thumma gadar, wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamana, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Dito sa hadith na inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta sallam na ang Allah ay nagsabi, ibig sabihin hadith qudsi. Sabi niya, makipaglaban ako sa araw ng pagkabangon laban sa tatlong katao na ito. Sinong tatlong katao na ito? Lalabanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi dito, lalaking nagbigay ng kanyang pangako. Gamit niya ang pangalan ng Allah. Subhanallah. Nagwallahi siya. Taulahi. Ano pa dyan panurumpa niya. Basta, ginamit niya ang pangalan ng Allah. At pagkatapos ay nagtaksil. Hindi niya sinunod ang usapan. Nangako siya. Tapos pangalawa, lalaking nagbenta ng malayang lalaki o malayang tao para maging alipin at saka kinain ang halaga nito. Tapos pangatlo, lalaking umupa ng isang manggagawa at saka pinatrabaho ito at hindi nagbayad ng sahod nito. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya sa hadith na yan mga kapatid, tatlo na ito, subhanallah. Dahil sobrang luwag. Hindi sila kumakapit sa reliyon. Iba naman kasing sobrang higpit. Basta lahat na sobra, delikado naman. Ang sobrang luwag, delikado rin. Dapat nasa gitna ka talaga. Dito, lagi siyang nagsasabi ng wallahi, nanunumpa talaga siya, pero taksil naman. Hindi naman niya tinutupad ang usapan. Sabi niya, magpapatayo ako ng ganito-ganito sa araw na wallahi, sumpa kay Allah para sa iyo. Pero taksil pala, hindi naman to sumunod sa usapan. Yun, delikado yung mga kapatid. Kaya basta hindi ka nagpapahalaga sa mga pinag-usapan, sa mga sahod, o kaya mga kinita mo, ay nakakatakot yan. Kasi kasali yan sa pagluluwag mo sa relihiyong Islam. Meron na po tayong batas. Meron na tayong sinusundan. Meron pa dito isang hadith dito mga kapatid, tinakagandang hadith to. An Abdullah bin Omar qala Rasulullah sallam, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa arakahu. Sabi sa hadith na inulat ni Abdullah bin Omar radhiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, bigyan ang trabahador ng kanyang sasahurin bago pa matutuyo ang kanyang pawis. Kaya dyan sa na yan, sa hadith yan mga kapatid, napakaganda talaga. Basta ikaw hindi maluwag, hindi mo pinapaluluwag, hindi mo niluluwag ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag dumating na talaga, kung example mga kapatid, yumaman po tayo, nagkaroon po tayo ng negosyo, dapat huwag kang maging maluwag dyan sa mga karapatan ng mga tao. Ang utos ng Islam napakaganda, bago tumuyo ang kanilang pawis. Kasi nga dati, ang mga nasanayan ng mga tao ganun eh. Kung ano pa sa atin arawan. Usapan nila arawan. Kapag tapos na, bibigyan na yung sahod. Isa ngayon, nag-iba na po tayo. Naging buwanan na. Wala problema. Basta depende sa usapan.
Kaya kung mapawisan siya ganyan, ang usapan nyo pagkatapos ng trabaho, bigay mo kagad sahod. Huwag kang magpaluwag, tingnan nyo. Kung sobrang luwag ka dyan, hindi ka nagbabayad, sasabihin mo pa sa trabahante mo, I don't care. Subhanallah, tingnan nyo, nakakasakit naman yan ng damdamin. Marami na tayong narinig na mga kwento. Ha? Basta ang amo o mahiyain magpasahod, sabi nila mahiyain raw magpasahod, subhanallah. Kasi nga hindi niya hinahawakan ang kanyang salita. Ha? Kaya yun, isa sa mga pagluluwag yun sa Islam, bawal na bawal talaga yun. Alam mo naman na usapan nyo, sahuran mo, tapos hindi ka naman papasahod. Kaya kapag ikaw, kinakain mo ang yaman na yan, kung example, ikaw mayaman, tapos hindi ka nagpapasahod, tapos kinakain mo yan, Allah musta'an, mananagot ka talaga sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw paghukom. Lalo na mga karapatan ng mga manggagawa, inaapak-apakan mo. Meron nga isang hadith na ang kanyang sa 3 taong nasa yungib. Isa doon ang tao na hindi niya nasahuran ang isang tao kasi umalis. Pagka pinalago ang kanyang pera hanggang nagiging isang value ng mga tupa, value ng mga baka, naging lambak na, ibig sabihin napakadami na ng kanyang at napundar na kayamanan dahil sa pera ng manggagawa. Tapos dumating yun, binigay niya talaga lahat-lahat, subhanallah, dahil doon tinupad ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang hiling. Kaya napakatinding reward pala yan kapag hindi ka naging maluwag hindi mo niluluwagan ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinutupad mo talaga, kapatid. Kasi iyon ang karapat dapat naman talaga yung gawin ng isang Muslim. At ito pa mga kapatid, sa mga hindi rin nagbabayad ng utang, gawain na ito ay nagluluwag ka talaga sa batas ng Islam. Ang batas ng Islam, kapag meron ka na, huwag mo na ipagliban. Kasi kapag pinaliban mo pa yan, ay nagkakaroon ka lang po ng kasalanan. Dahil hindi ka nagbayad ng utang sa oras. Yeah? Kung mayroon ka ng madahilan, insyaAllah, Allah na lang bahala para sa iyo. Katulad sa inulat ni Salama bin Aqwa, na dati nakaupo kami sa tabi ng propeta Muhammad SAW na merong dinalang patay. Kaya kanilang sinabi, dasalan mo ito, ya Rasulullah. Kanyang sinabi, meron ba siyang utang? Sinabi nila, wala po. Kaya sinabi niya, meron ba siyang iniwan? Sinabi nila, wala po. Kaya dinasalan niya ito. At pagkatapos, meron na namang ang dinalang ibang patay. Kanilang sinabi, dasalan po mo po ito. Kanyang sinabi, meron ba siyang utang? Sabi, meron. Sinabi, meron ba siyang iniwan? Sinabi nila, meron 3 dinar. Kaya dinasalan niya ito. At pagkatapos, meron na namang pangatlong patay. Kaya ganon din ang sinabi nila, ya Rasulullah, dasalan mo po ito. Sabi niya, meron ba siyang iniwan? Sinabi, wala po. Meron ba siyang utang? Meron po. 3 dinar. Sabi niya, may utang na 3 dinar. Sinabi niya, dasalan ninyo ang inyong kasama. Isinalaysay ni Bukhari. Tingnan nyo, ang propeta Muhammad SAW, hindi siya nagdasal sa tao na yun, may utang na 3 dinar. Kaya nakakatakot pala mga kapatid, na ikaw utang ng utang, tapos pinagpapaliban mong bayad kahit may pera ka naman. O kaya akala mong Islam, maluwag naman ng Allah, si Allah mahabagin naman. Ikaw lang ang nagpapaluwag ng Islam. Yun ang nakakatakot, may batas na po tayo. Maluwag ang Islam, opo, maluwag ang Islam. Kung susunod ka, ikaw hindi. Nag-iibinto ka, nagbigay ka ng haka-haka, nagbibigay ka lang ng pansarili mong pananaw, subhanallah.
lalo na sa mga karapatan na ito, wag mong gawing maluwag to. Hindi ito karapat-dapat gawin ng mga Muslim, lalo na sa utang. Tapos ito pa mga kapatid, bigyan ko rin ng example sa pagsasala din. Merong inulat si Abu Hurairah radhiyallahu anhu na pumasok ang mensahero ng Allah SAW sa masjid. At merong pumasok na lalaki at saka nagdasal. At nagbati ng salam sa propeta Muhammad SAW. Kaya sumagot rin siya ng salamu alaikum. Kaya tapos sinabi niya, bumalik ka at saka magdasal sapagkat hindi ka talaga nagdasal. Kaya bumalik ito at nagdasal. At pagkatapos dumating ulit, bumati kay Prophet Salam. At sinabi na Prophet Salam, bumalik ka at saka magdasal sapagkat hindi ka talaga nagdasal. Sa pangatlong beses, sinabi ng tao, sumpa sa yaong nagpadala sa iyo ng katotohanan. Wala akong mas mainam pa bukod dito. Kaya't pakituruan mo po ako. Kaya ano ng tao na ito kasi nagtataka na siya eh. Bakit ganitong propeta ng salam? Bakit inutusan niya ako lagi magdasal? Nagdasala na ako. Kaya ang sinabi ng propeta ng salam, kapag tumayo ka sa sala, banggitin ang takbir at pagkatapos magbasa ng anumang madali para sa iyo mula sa Quran. At pagkatapos yumuko ka hanggang mapanatag habang yumuyuko. Ito pala magiging mapanatag ka. At pagkatapos tumayo ka matuwid hanggang sa mapanatag hanggang yumuyuko. At pagkatapos tumayo ka ng matuwid habang nakatayo at magkatapos ay magpatira pa ka hanggang sa mapanatag hanggang habang nagpapatira pa. At pagkatapos ay umangat ka hanggang sa mapanatag habang nakaupo at gawin mo ito lahat sa iyong pagdarasal. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya sa sala mga kapatid, dapat observe ka talaga. Pansinin mo ito na dapat mapanatag ang iyong kalooban. Kung wala ka parang ginagawa mo sa salat, parang Superman, napakabilis mo, sa unang raka pa lang, tapos na kaagad. May mga ganitong ibang tao proud na proud pa, mga walang hiya talaga. Binibidyohan pa. Tapos ang caption, pinakamabilis magsala sa buong mundo. Subhanallah. Hindi nila alam kapag wala kang khusyu, wala kang itmitnan o kapanatagan, ibig sabihin wala ka ring dasal. Kaya kung ikaw is kabilang sa mga nagluluwag sa batas ng Islam, sabi mo, pwede naman to mahabag din naman si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang importante, nasa puso. Importante, nakikita tayo ng Allah nagsasala. Subhanallah, mali. Gusto ng Allah, ayusin ang pagdarasal. Gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagayahin po ang mahal nating propeta Muhammad salam. Kung anong kanyang inutos, yun ang ating susundin. Huwag ka nang maggumawa ng panibago mong dasal. Ang dasal katulad pero sobrang bilis mo, hindi na yun tama. Naglalaro ka ba sa sala? Ginagawa mong pinapaluwag mo ang batas ng Islam. Kaya yun nakakatakot mga kapatid, isa sa mga tandaan po natin. At ito pa, mga example din mga kapatid. Katulad sa patwa ni Sheikh bin Baz. Sabi niya dito, may nagtanong kasi sa kanya, pag sabi niya sa pagkuha ng mga katulong. Dito naman sa pagkuha ng katulong, tinanong si Sheikh bin Baz, rahimahullah. Sabi niya sa kanyang sabi niya, mahma amkana an tastagnim anil khadama fa huwa khairun lak wa aslamu lidinika wa dunyaka. Sabi niya, sinabi ni Ibn Abbas, kawaan nawa siya ng Allah. Gaano man kalaki ang magagawa mo ng walang katulong, ito ay mas mabuti pa para sa iyo at ligtas pa sa iyong relihiyon at sa iyong mundo. Kaya sa sinabi ni Sheikh bin Baz mga kapatid, wala naman problema kumuha ng katulong basta wala lang fitna. Hindi ka maakit ng kanyang kagandahan, hindi ka matukso, o
o hindi ka mahulog sa bitag. Kaya wala problema, tingnan niyo mga kapatid. Yun isa sa mga hindi mo dapat kung ano lang isipin mo, hindi talaga pwede natin na luluwagin natin ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam naman natin na ang ano na yan, mga bagay na yan, kung kaya mo naman, ikaw tumayo. Tingnan nyo, sila, hindi na sila marunong magluto. May mga mayayaman, hindi na marunong magluto, hindi marunong magliwalis, hindi marunong magmap. Anong nangyari? Maglinis lang, sasabihin niya, hindi ko yung trabaho. Trabaho yan ng mga katulong. Dubillah. Dapat marunong ka sa lahat ng gawaing pangbahay. Kasi kung hindi mo yung gagawin, makakati lang ang paa mo, gusto mo lumabas ka ng labas. Kasi naiinip ka na sa loob ng pamamahay. At hindi naman ganun ang utos ng Allah. Ang utos ng Allah, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ wala tabarrujal jahiliyah. Sabi ng Allah, at manatili kayo mga kababaihan sa loob ng pamamahay. At huwag kayong magladlad katulad sa naunang sa unang pagladlad sa kamangmangan. Kaya diyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, napaka yan. Kaya ang pagluluwag sa batas na yan, mga kapatid, magdudulot lamang ng kapahamakan sa iyong sarili. At ito rin, mga kapatid, sa mga sinusundan pa ng ibang sulyap. Ang ibig sabihin diyan, ang ating mga paningin. Tingin ka ng tingin, kahit haram na, tingnan mo pa. Kaya mayroong hadith dito na an Buraida qala Rasulullah sallam li Ali, ya Ali, la tatbiul nadra an-nadra fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Walaysa lakal akhirah. Sabi sa hadith na inulat ni Abu Buraida na ayon sa kanyang ama na sinabi namin sa Rasulullah sallam kay Ali, o Ali, huwag mo nang susundan ang pagsulyap ng isa pang sulyap, sapagkat ang una ay sadyang para sa iyo at ang panghuli ay hindi na para sa iyo. Sinalaysay ni Abu Dawud at ginawang hasan ni Albani. Kaya sa mga sa mga tingin-tingin diyan, mga kapatid, isa sa mga dapat nating bigyan ng medyo kahigpitan, mga kapatid. Wag sobrang maluwag o kaya luluwagin mong batas ng Allah Subhanallah. Kasi hindi pwede talaga, kasi may hadith Sa'yo na yun ang una lang. Pero ang pangsunod dyan, ang iba, hindi na yan para sa'yo. Ibig sabihin, makasalanan ka na. Nakagawa ka na ng kasalanan. Kaya maraming makikita dito sa mundo na hindi natin maiiwasan, mga kapatid. Kung ikaw ay maluwag sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsak maakit ka talaga ng mga tukso. Kaya yun ang dapat nating isipin bilang mga Muslim. Kaya tingnan nyo, sobrang maluwag siya. Niluluwagan niya ang batas ng Islam. Anong nangyari sa kanya? Malapit talaga siya sa tukso. Bagkos siya nahulog talaga sa tukso. Kaya yun, isa sa mga impormasyon po yan. Ito pa yung, mga kapatid, example din sa pagmamalimos. Sa pagmamalimos na naman. Sa panahon natin, wala naman problema, maglimos ka dyan, umingi ka ng tulong, meron kaming ipapatayo. Kasi nga, meron lang si Prophet Muhammad sallallahu binigyan ng 3 tao. Katulad dito sa hadith na ayon kay Sa'ad bin Abi Waqqas. Binisita ako dati ng Propeta Muhammad SAW habang meron akong karamdaman sa Makkah. Kaya aking sinabi, meron akong kayamanan na gustong ipamigay lahat. Kanyang sinabi, hindi. Aking sinabi, kung kalahati. Sabi ng Propeta, hindi. Sabi niya, kung isang ikatatlo, ibig sabihin 1/3, kung 1/3, sabi ng Muhammad SAW, 1/3, ngunit ang 1/3 ay napakarami na po. Kung iiwanan mo ang iyong tagapagmana na mayayaman, ay mas mainam pa kaysa iiwanan mo silang mahirap at nagmamalimos sa mga kamay ng mga tao. At ang anumang ginastos mo, kung ito ay kawanggawa para sa iyo, anong ginastos mo ay kawanggawa para sa iyo.
at kahit pagsubo sa bibig ng iyong asawa. At baka sakali itataas ka ni Allah upang pakikinabangan ka ng mga tao o kaya mapapahamak mo rin ang iba, isinalaysay ni Bukhari. Kaya si Sa'ad bin Khawla dito mga kapatid ay nasa bingit ng kamatayan at namatay nga siya. Kaya ganun ang kwento dito. Kung iwanan mo ang iyong pamilya na mayaman at hindi nagmamalimos, mas mainam po yan mga kapatid. Kaya kung ikaw, kung ano ba, example, mga iba kasi napaka tindi. Sabi niya, pag naghirapan ko ito, hindi ko to bibigay sa kanya kasi akin lang to. Hindi dapat gawin niya ng mga kapatid kasi nga dapat bigyan mo rin ng karapatan ng iyong tagapagmana. Bigyan mo sila. Hindi sila maghingi-hingi dyan. Kasi nga nakaka-insulto naman yan. Yaman-yaman ng tatay tapos hindi pala nagbigay. Kaya yun sa pagbabalimos. Kaya sa ano na ito, sa hadith na ito ay patunay na pwede ka maglimos, pero binigyan ng propeta Muhammad sallam ng ano dito, katulad sa hadith dito na inulat ni Kabisa bin Mukharik al-Hilali, na umako ako ng isang pananagutan. Kaya dumating ako sa mensahero ng Allah SAW para tatanungin siya hinggil dito. Kaya kanyang sinabi, ang paglilimos ay hindi pinahintulutan maliban sa isa sa ikatatlong katao. Tingnan nyo mga kapatid, pwede pala sa tatlong katao lang paglilimos. Sabi dito, isang tao o isang katao na umako ng pananagutan. Kaya pwede sa kanya ang pagmamalimos hanggang sa makakuha ito at pagkatapos ay hihinto. Yun, isa yun. Ang tao na yun, mayroon siyang pananagutan. Umako pala ng isang pananagutan, yun, pwede siyang humingi ng paglimos. Pero kung ayos na, huwag na siya maghingi-hingi, tapos na eh. At isang katao na nadatnan ng kalamidad at na nangangailangan ng pera, kaya pwede siya na magmamalimos hanggang sa makakuha siya ng makakatulong sa kanyang pamumuhay o kabayaran nito. Tapos isang katao na nakaranas ng kahirapan hanggang sa tatayo ang tatlong tao na nasa tamang pag-iisip mula sa kanyang pamayanan na pinatunayan na siya ay isang mahirap. Ito pala mga kapatid ninyo, sa pagmamalimos sa mga mahirap, dapat meron kang tatlo katao na magsaksi muna na yan, ang tao na yan ay fakir, yan ay dukha. Tapos, kaya dahil dito, sabi sa hadith, kaya pwede na sa kanya magmamalimos hanggang sa makakuha siya ng makakatulong sa kanyang pamumuhay o kaya kabayaran nito. At bukod pa sa mga ito, pagmamalimos o kabisa, ang pangalan ng sahabi nito, o kabisa, bawal kakainin ng taong tumataglay nito. Bawal na. Basta ikaw, wala ka dyan, hindi ka kabilang dyan sa tatlo na yan, bawal kang kumain dyan. Isinalaysay ni Muslim. Kaya sa hadith 10, mga kapatid, napakatindi ito kasi rawahu Muslim to eh. Kaya kung ikaw masyadong napakaluwag mo dyan, hingi ka ng hingi, kahit wala ka nakabilang, hindi ka nakabilang dyan, a'udzubillah. Kasi nga, mayroong isang hadith, mga kapatid, ito nakakatakot. Kung sobrang luwag mo dyan, hindi ka nag-iisip ng yaumil qiyamah. Merong basahin, isang hadith, sabi dito, an Abdullah bin Omar radiyallahu anhu, kala Nabi SAW, la yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamati laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Sabi sa hadith na inulat ni Abdullah bin Omar radiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ang lalaking patuloy na humihingi sa mga tao hanggang sa darating ang araw ng pagkabuhay ay wala ni katiting na laman sa kanyang mukha. Isinalaysay ni Bukhari.
Tingnan nyo mga kapatid, nakakatakot, wala ka palang mukha. Kaya kung sobrang maluwag ka sa mga ganitong mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo sinasabuhay, hindi mo tinutupad kasi na-addict ka na sa paglilimos. Hingi ka ng hingi. Sa araw ng paghukom, wala kang kahit katiting na laman sa iyong mukha. Wala. Maano talaga, magulat ka na lang, bakit wala akong mukha? Kasi nga, wala kang hiya. Hingi ka ng hingi. Kaya mo namang magtrabaho. Kaya mo namang makumita. Bakit ka pa hihingi? Kaya inshallah mga kapatid sa Islam, ito isa sa mga paalala kung saan dapat nating bigyan talaga ng importansya. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.